Ating pumbuksan ang ating Biblia sa aklat ng unang Korinto, chapter 15, from verses 55 to 57. Basahin po natin to sa wikang Pilipino sa Mabuting Balita Biblia Translation. Nasaan, o kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan, o kamatayan, ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po'y manalangin. Pinupuri, dinadakila, sinasamba, niluluwalhati po namin ang inyong pangalan. Sa araw na to, ang buong sangkakristyanuhan ay ginugunita, Panginoon, ang muling pagkabuhay ng aming pong Panginoong Hesukristo. Ito ang dakilang pag-asa na meron ang bawat isa po sa amin. Ang lahat, Panginoon, ng pinangaral at sinabi ng aming Panginoong Hesukristo ay mawawala ng kabuluhan kung matapos po niyang mamatay tulad ng kanyang ipinangako. Sa loob ng 3 araw ay hindi po siya muling nabuhay. Ngunit, Panginoon, sa araw po na to, tulad, Panginoon, ng aming ginugunita, Lord, after 3 days that He died, He rose from the dead, and He now lives forevermore. He is seated at your right hand at kasama po ninyo siya. Kaya Panginoon, meron po kaming dakilang dahilan para kami po ay magdiwang, para kayo ay aming purihin, pasalamatan, dakilain at sambahin. Sapagkat totoo ang Diyos na aming pinapanampalatayanan. Totoo ang lahat ng pangako na iyong binitawan. Kaya sa umaga rin pong ito, amin dalangin, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na yan, ang siyang mangusap sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Kayo ang Diyos na magbigay sa amin ng pag-asa, magbigay sa amin, Panginoon, ng kaliwanagan sa pamamagitan ng iyong salita na aming pong pag-aaralan. At loobin ninyo, Panginoon, na anumang bagay, Panginoon, ang tila imposible sa aming buhay sa araw na to. Sa araw na to, ito'y masasagot dahil sa kapangyarihan ng katotohanan ng iyong salita. Gamitin niyo po lamang ang kasangkapan upang inyong kalooban ng maipahayag sa aming kalagitnaan. At sa inyo lamang po namin binibigay ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagsamba sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Makakaupo na po kayo. Happy Resurrection Sunday to every one of us. We greet each other as the Resurrection Sunday because we celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ. Alam niyo po ba na in the Old Testament, ang iniutos ng Diyos Ama ay igalang ang araw ng pamamahinga. At ang araw ng pamamahinga na yan, ang 7 araw ay araw po ng Sabado. Pero bakit linggo tayo nananambahan? Sapagkat araw-araw, tulad ng sinasabi ng salita ng Panginoon, ay it's the day of the Lord. But we worship God on Sundays because Sunday is the day that Jesus Christ rose from the dead. Di po tayo mga Sabadista na araw ng Sabado nananambahan. Linggo po tayo nananambahan because it is the day that Jesus rose from the dead. Kaya lang, alam niyo po ba na marami pa rin po ang hindi naniniwala hanggang sa panahon po natin ngayon na hindi mahalaga ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. And there are many people na hindi rin sila naniniwala na si Jesus ay totoong muling nabuhay. Actually, there are 4 theories against the resurrection of the Lord Jesus Christ. And what are these 4 theories? Unang-una po yung the swoon or resuscitation theory. Ito po yung pinaniniwalaan nila na ang Panginoong Jesucristo, while He was hanging on the cross, ay nakomatose lang po siya. So, dahil sa tindi ng init, tindi ng pagpapahirap na ginawa sa Kanya, nakomatose siya at tila parang patay siya. Alam niyo naman ang comatose, di ba? Kahit anong pindot ang gawin mo, kahit na anong balibag ang gawin mo, hindi siya kikilos. So, si Jesus daw, nakomatose lang at inilagay po siya sa kwarto at pagkatapos nilagyan siya ng spices, nakaamoy siya, nakahinga na siya ng maayos, muli siyang nagkaroon ng buhay. So, that was the first theory, okay? Na alam naman po natin, biblically speaking, ay hindi po totoo. The second theory is the hallucination theory.
Okay? Susulumaho lamang, okay? Kumbaga, nananaginip lang ng gising ang kanyang mga alagad. Kaya ito ang ipinakalat na si Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay. Pero hindi rin po totoo yun. Okay? At ang ikatlo ay the impersonation theory. Okay? Totoong namatay si Jesus, pero hindi siya muling nabuhay sapagkat nagpanggap ang kanyang mga alagad na si Jesus ay buhay. Okay? Nag-itsura sila na katulad ni Hesukristo. Sino po ba sa atin na nakakilala na sa Panginoong Hesukristo at that time, di ba? And yung ikaapat na theory ay yung tinatawag po na the spiritual resurrection theory. Na ang ibig sabihin ay namatay si Jesus physically, but spiritually, siya'y nabuhay na mag-uli. Ibig sabihin, hindi yung kanyang katawan ang nabuhay, kundi spiritual na buhay po siya. Alam po ninyo, ito po ang sinasabi ng Bible. If we're looking at the evidence kung si Jesus ba ay muling nabuhay o hindi, ang sabi po na salita ng Panginoon sa Mateo chapter 28 verses 12 to 15, nakipagpulong naman ang mga punong pari sa mga pinuno ng bayan at nagkasundo silang suhulan ng malaki ang mga kawal. Noon pa lang, uso na ang suhulan, di ba? So uso ng korupsyon. At saan nagmumula ang korupsyon? Sa loob ng simbahan. Kasi sino nagsuhol? Yung mga pare, yung mga pinuno ng pare. Sabi rito, at ang mga ito ay inutusan nilang ganito ang ipamalita. Habang natutulog kami kagabi, meron bantay na natutulog, dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala kung makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala. Tinanggap ng mga bantay ang suhol at ganoon nga ang kanilang ginawa. Kaya magpahanggang ngayon, ito pa rin ang balitang ipinagsasabi sa mga Hudyo. So makikita po natin, merong proof in the Bible na nagsasabi na si Jesus ay muling nabuhay, pero nagpakalat sila ng kasinungalingan. Kaya up to this very present day, the Jewish people doesn't believe that Jesus rose from the dead. Hindi po natin alam kung gaano kalaking halaga yung kanilang isinuhol, di ba? At ang sabi pa ng mga pinunong pare, kami nang bahala kay gobernador. Okay? Basta magpakalat lang kayo ng maling balita. Hanggang sa panahon po natin ito, okay? Ang kasinungalingan ng kalaban ay kumakalat. At ang totoo, when you go to Jerusalem, merong isang street doon, sa kabilang side nakasulat yung proof that Jesus rose from the dead. Sa kabilang side naman ng street, nakasulat yung proof that Jesus didn't rose from the dead. Hindi siya muling nabuhay. So, ngayon, sa atin bilang isang mananampalataya, ano naman ang ibig sabihin ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo? Alam po ninyo, mahalaga po ito. Because man's disobedience to God brought the consequences of sin, sickness, and death. Alam na alam po natin to. In Genesis chapter 3, ang tao po sa katauhan po ni Eva ay nakipag-usap sa ahas. At ang sabi ng ahas, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag niyong kakanin o hihipuin man lang ang bunga ng pulong pagkakilala ng mabuti at masama? Oo, sabi ng Diyos. Kasi sa sandaling hipuin namin ito, walang pagsalang kami mamamatay. Hindi naman po ganun na instruction ng Diyos. Sa Genesis chapter 2, sinabi ng Diyos kay Adan, huwag niyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung anong mabuti at masama. Sapagkat sa sandaling kanin niyo to, walang pagsalang kayo'y mamamatay. The instruction was given to Adam, pero siyempre asawa niya si Eva at nadinig ni Eva kung ano po yung sinabi ng Diyos. Kaya lang malaking problema, inatake ni Satanas si Adan sa katauhan ng kanyang asawa na mas mahina kaysa sa kanya, si Eva. Mga asawang lalaki na katulad ko, huwag niyong pababayaan ang inyong asawang babae ay nakikipag-usap kung kani-kanino. Kahit sa cellphone. Baka mamaya ang kausap nila ay ahas na. Diba? Aahasin ka na. Okay? So, ito po ang nangyari ngayon. Okay? Nagkasala ang tao. At nakapasok sa buhay ng tao ang tatlong bagay. Ano po ito? Kasalanan, karamdaman, at kamatayan. Never na nilayo ng Diyos, it was never God's purpose for man to know sin. It was never God's purpose to know sickness. It was never God's purpose for man to know death.
Pero makikita natin yung progression. Dahil nakapasok ang kasalanan, makapananaig ang karamdaman sa buhay po natin. Subukan ninyong hindi magpatawad. Anong una po ninyong nararamdaman? Sumisikip ang inyong dibdib. Hindi kayo makahinga. Hindi kayo makatulog. At anong susunod doon? Aatakihin kayo. Bakit? Sa sobrang sama ng loob at galit. So nakapasok ang kasalanan, nakapasok ang karamdaman. And the ultimate, ano sabi ng John chapter 10 verse 10? The devil came to steal, to kill, and to destroy. Yan ang layunin ng kalaban. Bigyan po tayo ng kamatayan. Kaya we were bound in these three consequences. Tayo po'y nakagapos dito sa tatlong bagay na to na kahit kailan hindi nilayo ng Diyos na mapasa atin. Pero purihin ng Panginoon, mga kapatid, sapagkat ng ating Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay, yun din yung araw na tinapos niya ang kapangyarihan ng kamatayan sa buhay ng bawat isa po sa atin. The day death died was when Jesus resurrected from the dead. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Bakit? Sapagkat pinatunayan ni Jesus na ang kamatayan ay walang kapangyarihan sa kanyang muling pagkabuhay. Ano ngayon sa akin yan? Anong magagawa niyan sa akin bilang isang tao o bilang isang mananampalataya? What would it benefit me? Okay? That is the question. Tatlong bagay muna ang dapat po nating sagutin. Okay? Questions that we need to answer. Okay? Unang-una, what is the sting of death? Sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verses 55 to 56, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. Sa wikang Pilipino, ito po ang pagkakasabi, nasaan, o kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan, o kamatayan, ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Anong ibig mo sabihin ito? Backtrack muna tayo. Paano ba natin nalalaman na tayo nagkasala? Kapag sumuway po tayo sa ipinag-uutos ng Diyos. Bilang mga mananampalataya, we are no longer bound by the law, but we are obligated to obey the Lord Jesus Christ because of our love and relationship for Him. Now, bilang mga mananampalataya, dalawang bagay ang kasalanan sa buhay po natin. Ito yung tinatawag na the sin of commission. Yung nagawa po natin, sinabi, huwag ka magsisinungaling, nagsinungaling ka sa sobrang takot, di ba? So, nakapagsinungaling ka. And then there's the sin of omission. Bagay na mabuti, hindi mo ginawa, ikaw ay nagkasala. So, itong dalawang dahilan na to, ang reason bakit tayo po ay nagkakasala. Kaya lang, nagdudulot po ito sa buhay po natin ng kapahamakan. And towards the end, if we do not repent from the sins that we have committed, we would die to our sins. Mamamatay po tayo, okay, sa kamatayan. Mamamatay po tayo dahil sa tindi ng kasalanan ginawa natin. So, dito natin makikita, ang kamandag pala ng kamatayan ay kasalanan. So, every time na tayo po ay nagkakasala, para po tayong kinakagat ng bubuyog. Nasubukan nyo na po bang kagatin ng bubuyog? Putakte. Nasubukan nyo na po ba? Masarap po ba? Yun nga lang kagat ng lamok masakit na di ba? Yung pang tusukin ka pa ng putakte o di kaya naman ng bubuyog. Di ba? Anong mangyayari? Bukod sa ito ay masakit, mamamaga pa po ito. Maaaring 1 linggo na namamaga yun. Okay? At marami tayong kaparaanan, mga haka-haka at kuro-kuro para maibsan yung sakit o tindi nung kamandag ng putakte o ng bubuyog na siyang nag-sting po sa atin. Alam nyo ba, ang kamatayan po sa buhay ng tao, minsan lang mangyayari. Actually, we speak of physical death. But there are 3 kinds of death in the Bible. Number 1 is the death, spiritual death na tinatawag. Yung separation natin sa Diyos. Yun yung sinasabi ng Genesis chapter 2 na once na kinain po ng tao ang bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, walang pagsalang siya'y mamamatay. Spiritually, man was separated to God. Then comes the second death, the physical death. Na pag namatay ang tao sa mundong ito, hiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan at hahatulan ang kanyang kaluluwa
patungo po sa kapahamakan o kung siya'y tumanggap sa ating Panginoong Kristo, patungo sa langit. At ang pangatlo po, yun po yung tinatawag na eternal death, walang hanggang kamatayan. Pero bilang mga mananampalataya, okay, maaari po nating maiwasan yung tinatawag po na eternal death. Bakit po? Kung tatanggapin natin si Jesus sa ating buhay. Spiritual death, ipinanganak tayo, kasama po natin ang spiritual death. Pero pag tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, marerestore ang ating relationship sa Diyos Ama at magiging anak po tayo ng ating Panginoon. John chapter 1 verse 12. So ang mangyayari po sa atin, magkakaroon tayo ng restoration sa ating relationship sa Diyos at hindi na po tayo hahatulan ng walang hanggang kamatayan. Anong mapapasa atin? John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, so that whoever believes in Him will not perish, but have eternal life. To those who believe in the Lord Jesus Christ, you who have accepted the Lord Jesus Christ in your life, eternal life is ours. Sa atin po ito. Pero kung hindi mo tinanggap ang Panginoong Kristo, it is not I, but the Bible is saying to every one of us, in John chapter 3 verse 17, agad ang kahatulan ng Diyos ay mapapasa mga taong hindi kumilala at tumanggap sa ating Panginoong Kristo. So dito natin makikita, ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan. Every time we commit sin, unti-unti pong namamatay ang tao. Namamatay po siya spiritually, namamatay po siya physically, at unti-unti nararanasan ng tao ang eternal death. So, ngayon, ang pangalawang katanungan na ating dapat sagutin, what defeats the power of death? Ano ang maaaring makatalo sa kapangyarihan ng kamatayan sa buhay ng tao? 1 Corinthians chapter 15 verse 54 says, then, when our dying bodies have been transformed into bodies that will never die, this scripture will be fulfilled. Death is swallowed up in victory. Sa wikang Pilipino, ito po ang pagkakasabi, kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi ng kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Sino ba ang nakalupig sa kamatayan? Sino ba ang nakatalo sa kamatayan? Ang una pong nagkaroon ng tinatawag po nating glorified body, change body, napalitan ng di nabubulok ang katawang nabubulok sapagkat ang kapangyarihan lamang po ng Diyos ang makagagawa nun. And it was the Lord Jesus Christ who experienced the first glorified body. Tandaan po natin, sa Bible, hindi lang si Jesus ang nabuhay na mag-uli. In John chapter 11, namatay si Lazaro, 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Pero nung dumating po ang ating Panginoong Kristo, pumunta si Maria sa kanyang harapan at sabi, Panginoon, kung dumating lamang po kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. At nung dumating si Martha, sinabi, naniniwala po ko kayong muling pagkabuhay. Pero sinabi ng Panginoon, alisin ang bato. At tinawag ng Panginoon si Lazaro, Lazaro, lumabas ka dyan. At lumabas si Lazaro, nakabalot pa po siya. Okay? Sapagkat para po siyang mami. That time, ganun po kasi inililibing ang mga patay. Ibinabalot ng lino ang buong katawan. Inilalagay sa kuweba kung saan tinatawag na grave. Pero ano makikita po natin dito, mga kapatid? Lazarus, even though he resurrected from the dead, he was not the first person who lived forevermore. It was only Jesus Christ na matapos po niyang ma-resurrect from the dead, He lived forevermore. Si Lazaro muling namatay. Okay? Kahit na hindi sinabi ng Bible. Kasi pansamantala lang po yung kanyang muling pagkabuhay. But Jesus, He was resurrected and He received a glorified body. And how do we know it was a glorified body? Sapagkat kahit nakapinid ang pinto kung saan nagkakatipo ng mga alagad, lumagos ang Panginoong Kristo sa pintuan na yon at binati niya ang kanyang mga alagad, huwag kayong matakot, ako ito. Ang kapayapaan ay sumainyo. Dito natin makikita, Jesus was the first person who received the glorified body. At siya lamang ang nakatalo sa kamatayan. Now, the last question that we need to answer is, why is Jesus
resurrection essential? Bakit mahalaga? Okay? Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. In 1 Corinthians chapter 15 verses 20 to 21, but Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. Sa wikang Pilipino, ito po ang pagkakasabi. Ngunit ngayong si Kristo'y muling binuhay. Ito'y katibayan ng muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sino bang isang tao na naging dahilan kung bakit ang kamatayan ay nakapasok sa buhay ng lahat ng tao? Si Adan. Sapagkat si Adan ang unang tao, siya rin ang unang taong nagkasala laban sa Diyos. Pero malinaw na sinabi, kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, sa pamamagitan din ng isang tao, dumating ang muling pagkabuhay. At sino po ang tinutukoy ng Bible na to? Walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, the resurrection is essential. Napakahalaga nito sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Sapagkat ang ating pinananampalatayanan ay hindi na natiling nakapako sa krus. Ang ating pinananampalatayanan ay hindi na natiling nakalibing sa kanyang libingan. On the third day, He rose again and He now lives forevermore. He is seated at the right hand of the Father, forever interceding for us. Palakpakan po natin ang Panginoon. I want you to understand this, mga kapatid. Mawawala ng saysay ang lahat ng pinaniniwalaan po natin sa Biblia kung si Jesus po ay hindi muling nabuhay. Pero dahil siya'y muling nabuhay, ang lahat ng mga pangakong kanyang binitawan ay totoong mangyayari. Kung ang kamatayan nga natalo niya, ano pa ang hindi niya pwedeng talunin? And death is the ultimate destination of man prior to the resurrection of the Lord Jesus Christ. Yun yung sukdulang kahahantulan ng tao bago ang si Jesus ay muling nabuhay. Pero dahil si Jesus ay muling nabuhay, tayong lahat na nagsisipanalig sa Kanya ay mayroong pag-asa. One day, very soon, even though we die, okay, one day very soon, the trump of God will sound. First, the dead in Christ shall rise first, and we who are alive will be caught up together with Him in the air. Nang ibig sabihin nito, mga kapatid, tayong lahat na panalig sa ating Panginoong Jesucristo, mamatay man tayo, tayo ang unang bubuhayin ng ating Panginoong Jesucristo sa Kanyang muling pagbabalik. At kung tayo man ay datnang nabubuhay ng ating Panginoon sa mundong to, sa isang kisap mata, kaya gaano kabilis ang kisap mata, di ba? Mabilis pa yon, 1 millisecond. Sa isang kisap mata, matatransform po tayo. Mawawala po yung ating katawan at mapapalitan po ito ng glorified bodies. Kaya mga magulang, mga kapatid, mga anak na narito, kayong lahat na narito, even to those of you who are watching, I want you to understand that our Christian faith is very different from the other faith and from other religion na meron ang mundong ito. Hindi po totoo na sinasabi ng ibang tao, iisa lang ang Diyos sa mundo. Hindi po. Sapagkat yung kanilang ipinapangaral, naniniwala po sila na si Jesus ay namamatay tuwing Biyernes Santo. Yung kanilang Diyos na ipinapangaral, kinakailangan tulungan nila sa pamamagitan ng paghagupit ng kanilang katawan, sa pamamagitan ng pagpapakapako sa krus, upang sila ay mapatawad sa kanilang kasalanan. Natawa nga po ako kagabi, bago po ako matulog, sapagkat merong isang post sa parteng Visayas, yun nakapako sa krus. Ang taba. Okay? At kinailangan lagyan siya ng tuntungan. At ang nakalagay na caption, the only begotten. Begotten, mabigat kasi. Son na nakapako sa krus. Natawa lang po ako. It's a meme, di ba? Pero alam nyo, mga kapatid, none of us, wala ni isa man po sa atin, ang kinakailangan magpenitensya pa. Wala ni isa man sa atin. Ako po, nung hindi pa ako mananampalataya, okay, kasama po ako ng father ko. All the way from Makati, maglalakad po kami papuntang simbahan ng Quiapo.
tuwing Biyernes Santo po yun. Para bago mag-alas 3 ng hapon, kailangan makarating po kami doon sa simbahan. Namamanata po yung father ko, di sama po ako. Kasi ako lang kaisa-isang anak ng papa ko na lalaki. So sumasama po ako. Okay, ginagawa ko po yun. Okay. Tapos, nung medyo nagbinata na po ako, sumasama na ako doon sa mga barkada ko, naglalakad kami papuntang Antipolo. Okay. Ingay-ingay namin, may dala pang radyo, ng ingay-ingay namin, naglalakad. Pagdating simbahan, magdadasal, kunwari, pagkatapos maliligo na, doon po sa waterfalls sa Antipolo. Okay. At inuman na yun. Asan ang Panginoon? Di ba? Okay. Kunwari, nagsisisi ka sa kasalanan, kunwari may ginagawa ka na nagpapabuti sa iyong pagkatao, pero pagkatapos naman nun, balik ka naman uli sa dati. Pero tayo bilang mga totoong mananampalataya ng ating Panginoong Kristo, hindi po ganun kahalaga sa atin kung ano man yung gagawin natin. Kung ganun naman pala, di magpatuloy na lang tayo sa ginagawa nating pagkakamali. Magpatuloy na lang tayo sa ginagawa nating pagkakasala. Total, binayaran na ni Jesus ang lahat ng ating kasalanan Manatili na lang tayo. Hindi po ganun. Dahil alam nating may nagbayad sa ating kasalanan, kinakailangang pahalagahan natin yung ginawa ng Panginoon sa buhay po natin. Now, how Jesus conquered death? Paano ba tinalo ni Jesus ang kamatayan? Unang-una, He defeated the power of sin. Okay? Pinawalang bisa po niya ang kapangyarihan ng kasalanan. Ano sabi? Sa unang Korinto 15:56-57, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos, sapagkat tayo binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Anong ibig sabihin nito? Even though we live in this world, but we are not of this world. Sabi ng Panginoon yon sa John chapter 17, ipinapanalangin ko po sa inyo, Ama, ang lahat ng nagsipanalig sa akin, na kahit na sila'y naninirahan sa mundong ito, pero hindi sila taga-sanlibutang ito. Nang ibig sabihin, there is already a distinction sa buhay nyo, sa buhay ko, simula nang tayo manalig sa ating Panginoong Kristo. Pinawalan na ng Diyos ang kapangyarihan ng kasalanan sa buhay natin. Paanong gagawin natin? Totoong makasanlibutan ng mundong ito. Okay? At parang ganito po yan Pagka bumabagyo o umuulan ng malakas, pag lumabas ka ng bahay, hindi maaring hindi ka mabasa, hindi maaring hindi ka maanggihan ng ulan. Tama po ba? Lalo na't kung basa po talaga ang kalsada o bumabaha. Pero alam nyo, we can protect ourselves pag tayo po'y lumabas. Pwede tayong magsuot ng kapote, pwede tayong humawak ng malaking payong, pwede kang magbota para kahit na nasa labas ka, maingatan mo ang iyong sarili. Ganon din po ang ating pamumuhay bilang mga mananampalataya. Kahit na tayo ay nandito sa mundong ito na punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng tukso, pwede natin ingatan ang ating sarili. Bakit? Sapagkat tayo'y binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Apart from God, we are nothing. But through the Lord Jesus Christ, we can do all things. So, paano natin dapat gawin? Kung ang iyong mga kaibigan, dito rin po ito yon sa chapter na to, unang Korinto, chapter 15, verse 33. Kung ang iyong mga kaibigan ang nagsisilbing dahilan para ikaw ay magkasala, para ikaw ay mapahamak, para ikaw ay makagawa ng mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos, ano sabi ng unang Korinto 15:33? Kaiingat ka, sapagkat ang masasamang kaibigan ay nakasisira na magandang pag-uugali. So, ibig sabihin, mag-ingat po tayo. Kung alam natin sila nagiging dahilan para tayo mapahamak, baka it's about time humanap tayo ng mga kaibigang makapaglalapit sa atin sa Diyos. O baka it's about time tayo ang maging kaibigan na maglapit sa kanila sa Diyos. Malaking problema kasi, tayo po, Kristiyano sa loob ng church. Pero paglabas natin ng church, hindi na makita sa atin yung pagiging Kristiyano po natin. Nakakalungkot sapagkat marami na po tayo nakasama sa church. At kung bibilahin ko ang 18 taon na magkakasama po tayo, marami na, come and go, na dumating po dito sa church. Nalulungkot ako, napunta sila sa ibang bansa
imbis na magpatuloy sila sa kanilang pananampalataya, nadala pa sila ng hatak ng sanlibutan, ni hindi mo na makita na nagbabasa ng Bible, ni hindi mo na makita nagpo-post ng mga post patungkol sa Panginoon, ni hindi mo na rin makita na dumadalo sa church. Hindi na nga rin nagpaparamdam. Samantalang nung dati, kasama po natin dito sa church, active sila, involved sila sa ministry, but when they went out to the world, nawala po sa kanila yung kanilang pananampalataya. Tandaan po natin, hindi po namatay si Jesus para ang kasalanan ay muli tayong ibalik sa pamumuhay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Namatay si Jesus, at kung totoo na tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, we must also defeat sin over our life. Pangalawa, how Jesus conquered death. He destroyed the sting of death. Winasak po niya ang kamandag ng kamatayan. Sabi ng unang Korinto 15:26-27, ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. I want us to focus in these two words. Yung kahuli-hulihang kaaway na lulupigin ay walang iba kundi ang kamatayan. Once ang kamatayan po kasi ay nakapanaig na sa buhay ng tao, tagumpay si Satanas kung siya ay hindi nanalig sa Panginoon. Ang isang tao na namatay na walang pananampalataya sa Panginoong Kristo, he is forever sentenced to eternal death. Pero ang isang tao na namatay, na nanalig sa Panginoong Kristo, walang kapangyarihan si Satanas kahit na siya'y mamatay, sapagkat siya ay kasamang muling bubuhayin ng ating Panginoong Kristo. So, the choice is yours. Sa inyo na mga nanonood, sa inyo na mga kasama ko, nasa inyo ang pagpapasya. Paano nyo ipapamuhay ang buhay nyo ngayon? Nabubuhay ka ba sa mundong ito para sundin lamang ang layaw ng iyong sarili, ang layaw ng iyong laman? Sundin mo lang kung ano mga bagay na gusto mong gawin. O nabubuhay ka sapagkat alam mo na ang buhay mo ay kinakailangang ilaan mo para sa paglilingkod sa Panginoon. We were saved by God, not just to enjoy life. Kasama sa buhay po natin ay yung paglilingkod po natin sa Panginoon. We are saved to serve God. Yan ang dapat po natin maintindihan. Pangatlo at panghuli, the display of Jesus' resurrection. Sabi ng Panginoon in Matthew 28:10, don't be afraid. Go, tell my brothers. Bakit? Sapagkat hindi nawala sa puso at isip ng Panginoon ang kanyang mga kapatid, kahit na itinatwa siya ni Pedro, kahit na ang mga alagad ay tumalikod sa kanya nung gabing siya'y hinuli, at ang nanatili lamang hanggang sa paanan nung siya'y nakapako sa krus ay si Juan at ang kanyang ina na si Maria. There was no mention of the other apostles or disciples while Jesus was hanging on the cross. Pero sa takot po nila, nanatili po silang magkakasama. Pero nung muling mabuhay ang ating Panginoong Kristo, sabi, nung masalubong niya ang mga babae na nagpunta sa kanyang libingan, sabi ng Panginoong Kristo, sabihin mo sa mga kapatid ko, ako'y buhay, huwag kayong matakot. Na ibig sabihin, mga kapatid, ipinapakita, dinisplay ng Panginoong Kristo na siya'y tunay na nabuhay na maguli. Unang Korinto chapter 15 verses 53 to 54. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok, at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi mamamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Alam nyo, when Jesus resurrected from the dead, He lingered on earth. Nanatili po siya sa mundong ito. Bago po siya ma-resurrect sa langit. Bago po siya mag-ascend pala sa langit. Na-resurrect siya mula sa mga patay and He ascended into heaven. Ang Panginoong Kristo po, nung siya
ay namatay, pumunta po siya sa impyerno upang patunayan na siya ang tunay na Mesiyas. Okay? Actually, yung kanyang presence sa impyerno is already a proof na totoong merong ipinangako ang Diyos na tagapagligtas. Kaya lang, wala nang kakayanan yung mga tao na nasa loob ng impyerno na magsisi at magbalik loob sa Diyos. Kasi patay na po sila. Natatandaan nyo, sa Lucas chapter 16, yung mayaman at si Lazaro na mahirap, sabay silang namatay. At yung mahirap, napunta po siya sa sinapupunan ni Abraham, samantalang yung mayaman napunta po siya sa lugar ng pagdurusa. At anong makikita po natin nung mayaman ay nakikipag-usap kay Abraham? Sabi niya, Amang Abraham, maaari niyo po bang utusan si Lazaro na idutdot ang dulo ng kanyang daliri sa tubig upang maibsan ang aking uhaw at kahirapan dito? Ano sabi ni Abraham? Anak, kung natatandaan mo, nung nabubuhay ka sa lupa, nagpakasasa ka. Lahat ng bagay na gusto mo, in-enjoy mo sa buhay. Samantalang si Lazaro ay nabuhay ng may buong kahirapan. Pero ngayon, narito na siya sa lugar ng kaaliwan at ikaw naman ay nariyan sa lugar ng pagdurusa. At kailanman ay merong sa pagitan natin na bangin upang yung mga narito ay hindi makapunta riyan at ang mga nariyan ay hindi makapunta rito. Sabi po nung mayaman, kung ganun po Amang Abraham, utusan nyo na lang po si Lazaro na bumalik uli upang ipangaral pa sapagkat meron pa akong 5 kapatid na gusto kong maligtas. Sabi ni Amang Abraham, anak, nandun ang isinulat ng mga propeta, ang mga kautusan ni Moises. Kung hindi nila paniniwalaan yon, hindi rin nila paniniwalaan ang patay na muling nabuhay. Na anong ibig sabihin nun? Ang isang tao, pag namatay siya, he will no longer be allowed to go to earth once again. Pero, tayo na mga nagsipanalig sa ating Panginoong Jesucristo, we will be changed in an instant. Bubuhayin po tayong muli. At ang katawan po natin ay hindi na po katulad nitong katawan na to, na naaagnas. Pag binuhay tayong muli ng ating Panginoong Jesucristo, glorified body na to. Ang tanong nga nung iba, Pastor, paano kung namatay po siya, kalbo siya, bungi po siya, at matanda na po siya? Pag binuhay ba siyang uli, ganun ba uli ang itsura niya? Paano kung namatay naman ay baby? Okay? Inabort, ni hindi pa nakita ng kanyang magulang. Okay? Ibig bang sabihin, pag binuhay ng muli ng Diyos, yung mga patay, ganun din uli, fetus uli siya. Ganun ba yun? Paano kung sumabog yung eroplano, sakay-sakay ka ng eroplano, nagkaluray-luray ang iyong katawan? Pag binuhay ka muli ng Diyos, magvo-volt in ba yung iyong katawan? Ganun ba? Ibig sabihin nun? Hindi. Kung sino tayo sa puso ng Diyos. Pag binuhay tayo muli, ganun ang magiging itsura natin. Why? Because, natatandaan nyo ba? Noong ating Panginoong Jesucristo, when He was at the Mount of Transfiguration, kasama po niya ang kanyang mga alagad. Kasama niya si Pedro, si Juan, at saka si Santiago. Pagkatapos biglang nagningning ang mukha ng ating Panginoong Jesucristo at biglang nangusap ang Ama na nasa langit, siya ang aking anak na kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. At pagkatapos po nun, sabi ni Pedro, Panginoon, narito ang Panginoon. Narito ang Diyos. Sabi niya ganoon. Gumawa po tayo ng tolda rito at nakita rin po nila noong sandali na yon si Moses at saka si Elijah. Ang tanong, paano nila nakilala si Moses at si Elijah? Samantalang nabuhay sila kasama na ni Jesus. How did they know that it was Moses and Elijah at that time who was with the Lord Jesus Christ? Simple. Sapagkat kung sino si Moses at si Elijah sa puso ng Diyos, ganun sila, napakilala. Kaya totoo rin yung sinasabi ng Panginoon. Sa langit, wala na mag-asawa. Kahit na mahal ni Sister Ina, si Brother Junior, at ganun din si Brother Junior kay Sister Ina. Pagdating sa langit, hindi na po sila mag-sweetheart. Magkapatid na lang sila. Kaya yung mga mag-asawa, enjoy nyo na ang inyong pagiging mag-asawa habang nasa lupa kayo. Pagdating nyo sa langit, magkakapatid na lang tayong lahat. Di ba? At
Kung yung inyong mga kasama dito sa lupa ay hindi nyo makasundo, pero magkasama kayo sa church, paano kayo magiging magkasama sa langit? Kailangan dito pala sa lupa, magpatawaran na tayo. Mahirap naman sa langit. Yun yung kagalit ko. Yun o. Tanong, paano ka nakarating sa langit? Di ba? May kagalit ka pala. So dito pala sa lupa, magpatawaran na tayo. Naintindihan po ba natin? Mga kapatid, Jesus destroyed the power of death. Jesus destroyed, the sting of death. And Jesus displayed the power of His resurrection. Why? To prove to every one of us that our faith in Him is valid. Totoo ang pananampalataya po natin sa Kanya. Sa pagbabalik-aral, mga kapatid, questions that we need to answer. Okay? What is the sting of death? What is the power that defeats death? And why is Jesus' resurrection essential? How Jesus conquered death? Jesus conquered death by defeating the power of sin. Jesus conquered death by destroying the sting of death. And Jesus conquered death by displaying the power of His resurrection. Ano ngayon ito sa buhay natin? Anong maidudulot nito sa buhay natin? In conclusion, I want us to understand ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa last verse ng 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Sa wikang Pilipino, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Mga magulang, mga kapatid ko, mga anak ko sa pananampalataya, lahat sa inyo na nakapakikinig ng mensaheng ito, meron lamang isang bagay na pinaghihirapan natin na hindi mawawalan ng kabuluhan. Ang lahat ng paghihirap natin sa mundong ito, pwedeng mawalan ng kabuluhan eh. Pero yung paghihirap natin dahil sa paglilingkod sa Panginoon, yung hindi tayo nagpapatinag kahit na gaano kahirap, kahit na gaano katindi ang pagsubok na pinagdadaanan natin, kahit na anumang mga pangyayaring dumating sa ating buhay, hindi tayo natitinag, nagpapatuloy tayo, nagpapakasipag tayo, sapagkat alam natin, isang araw, aharap tayo sa Diyos. At sa pagharap natin sa Diyos, ang sabi niya, well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your master. Mabuti at tapat na alipin. Halika, pumasok ka, makisaya ka, makihati ka sa aking kagalakan. At kasama kitang maghahari sa aking kaharian. Pero paanong sasabihin niya ng Panginoon sa atin? Kung yung faithful natin na pagbabasa ng salita ng Diyos, araw-araw hindi natin magawa. Kung yung pananalangin natin, lalo na sa panahon na tayo naghihirap, hindi natin magawa. Kahit na yung pagdalo natin tuwing araw ng linggo, hindi natin magawa. We have time to enjoy life. We have time to visit places. We have time even to spend so much money para sa mga bagay na gusto natin, pero hindi natin maibigay yung para sa Panginoon. But yet we expect na makakapasok tayo sa kaharian ng Panginoon. We expect na lahat ng panalangin natin tutugunin ng Panginoon. Mga kapatid, anong equation meron tayo sa mga bagay na yan? Kahit na anumang pag-iisip, hindi ko maunawaan kung paano tayo kaluluguran ng Diyos eh. Pero kung tayo nagsusumikap, naalala ko po, yung mother-in-law ko, kikwento sa misis ko. Sabi ng mother-in-law ko, nagkakaedad na ako, nahirapan na ako maglingkod sa Panginoon. Sabi ng misis ko, bakit naglilingkod ka pa? Pwede ka namang maglingkod sa bahay as an intercessor. Hindi kasi, commitment ko to kay Lord. Nahirapan na siya, pero she still continues
waking up 3:30, 4 in the morning to do her part as an intercessor. Sabi niya, nahirapan din ako kasi meron akong pledge na dapat ibigay para sa Panginoon. Paano ko magbibigay kung wala ka naman? Sabi ng misis ko. Hindi, bahala ang Panginoon. Si Lord ang magpo-provide. Mga kapatid, ganyan ba ang pananaw na meron po tayo? O ang ibinibigay natin sa Panginoon, yung tira-tira lang, yung barya lang. Pag kumain ka sa restaurant, ang ibinibigay mo, matapos mong bayaran, yung bill na dapat mong bayaran, ang binibigay mo, tip doon sa waiter na nag-serve sa'yo. Ang standard tip ay 10% kung magkano yung binayaran mong amount. So kung ikaw ay gumastos ng 2,000 pesos sa kinain mo, ang standard tip ay 10%, which means 200 pesos. Pero dahil natira sa'yo 20 lang ibibigay mong tip. Ganyan ang ginagawa natin sa Panginoon eh. Ang standard ng Diyos ay ibigay natin yung 10% para sa Kanya. Pero hindi natin ibinibigay yung 10% kung ano man yung meron tayo. Ang ibinibigay lang natin kung ano yung natitira sa atin. I'm not here to calculate and even to compute kung ano man yung bagay na tinatangkilik nyo. But I want you to understand this. If we value what Jesus did for us, not only in the cross of Calvary, but Him being resurrected from the dead on the third day, at alam natin kung ano ang magagawa nun sa buhay natin bilang mga tagasunod, bilang mga mananampalataya niya, ano pa ang dapat natin ipagkait sa Panginoon? Samantalang ginawa niya ang lahat para sa atin. Kaya ano sabi ng salita ng Panginoon? Kaya mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo. Huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. I stand before you today to encourage every one of us. Kung ang ginagawa natin para sa Diyos, hindi po ito masasayang. Hindi po ito mawawalan ng kabuluhan. Kaya, ipagpatuloy mo lang yung pananampalataya mo sa Panginoon. Magpakasipag ka pa. Huwag ka lang magpatuloy, magpakasipag ka pa. At huwag tayong matitinag sapagkat alam natin darating ang araw. Tayo ay gagantimpalaan ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Awitin po natin yung kantang What a Beautiful Name It Is. Sapagkat tanging ang Panginoong Hesus lamang ang may ginawa sa ating pong buhay. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus that could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above
Bible declares, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Mga kapatid ko, mga magulang, mga anak, now is the best time for us to recommit ourselves to the Lord. Now is the best time for us to rededicate our life to the Lord. Because today, the resurrected power of the life of the Lord Jesus Christ is available to those who believe in His name. Awitin po natin muli ang kantang ito. And I want you to come forward to dedicate your life to the Lord. I want you to surrender anumang bagay na nagsisilbing dahilan para kayo ay hindi lubos na makasunod sa Kanyang dakilang kalooban. At kung meron kayong kahilingan sa Panginoon, lumapit din kayo sa harapang ito, sapagkat ngayon ang araw, nananalig ako na tutugunin ng Diyos ang mga bagay na ating pong hinihiling sa Kanyang dakilang pangalan. What a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. Taas po natin ang ating dalawang kamay sa Panginoon. Ang sabi ng awiting ating kinanta, death could not hold Him. The veil tore before Him, and He silenced the boast of sin and death. The heavens are roaring because of the praise of His glory. Sa sandaling ito, ako'y naniniwala, bukas ang kalangitan. Ang kalwalatian ng Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Sapagkat ngayong umagang ito, kayo lamang at ang Diyos ang nakakaalam kung bakit kayo humakbang patungo sa harapang ito. But in your own words, I want you to call upon the name of the Lord right now. I want you to rededicate your life to the Lord. I want you to surrender your life to the Lord. And I want you to tell Him kung ano mga bagay ang inihiling nyo. Sapagkat ngayong araw na to, kung ang kamatayan ay tinalo ng ating Panginoong Jesucristo, anong bagay pa ang ipagkakait ng Diyos Ama sa bawat isa sa atin? But make sure that you receive Jesus in your life as your Lord and personal Savior. Make sure na handa niyong ipagamit ang inyong buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Na hindi kayo matitinag, hindi kayo magiging dahilan para hindi kayo magpatuloy kung hindi kayo ay magpapakasipag sa tulong ng ating Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat. Walang bagay ang nakapigil, Panginoon, sa ginawa ninyo sa krus ng Kalbaryo. Kahit ang akala ni Satanas, siya'y nagtagumpay dahil napatay niya ang inyong kaisa-isang anak. Ngunit pinatunayan ninyo na sa ikatlong araw, binuhay ninyo si Jesus at sa kanyang muling pagkabuhay, tinalo niya hindi lamang ang kamatayan, tinalo niya ang kapangyarihan ng kasalanan sa buhay ng bawat isa sa amin. Tinalo niya ang lahat ng gawa ng kalaban sa buhay ng bawat isa sa amin. And today, O God, we dedicate our life to you. We surrender ourselves to you. We ask you, Lord, let the blood of Jesus cleanse us once again as we dedicate our life to you, O Lord.
Use us, Lord, like never before. Mangyari ang iyong kalooban sa aming buhay. At sa aming paglapit ngayong umagang ito, Panginoon, alam niyo rin ang lahat ng kahilingan na meron kami. In the natural, imposible. Parang kamatayan, wala ng pag-asa. Pero dahil si Jesus ay muling nabuhay, kaya niyo rin gawing posible ang lahat ng bagay sa buhay namin. Kami nananalig, kami nananampalataya. Sinusuko namin ang aming sarili sa inyo. Kumilos kayo, Panginoon. Mangyari ang inyong kalooban sa buhay ng bawat isa. Muli ninyong pasiglahin ang aming pananampalataya. Ang gawain ito, Panginoon, na pinagkatiwala niyo sa amin. Muli ninyong buhayin, Panginoon. Magbago kayo ng mga lingkod niyo sa gawain ito. Mangyari, O Diyos, lumaganap ang iyong mabuting balita sa gawain ito sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Tanggapin namin, O Diyos, ang kagalingan. Tanggapin namin, Panginoon, ang kaayusan, ang kapayapaan. Tanggapin namin ang lahat ng mabubuting bagay na nais po ninyo na amin tanggapin sa araw po na to, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Pinupuri, dinadakila, sinasamba po namin kayo. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name, sing that could not hold you, that could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grace. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life. Let's declare you have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Salamat, aming Ama, sa inyong presensya na kumilos sa aming kalagitnaan. Salamat sa inyong kapangyarihan, Panginoon, na pumutol sa lahat ng anumang tangka ng kalaban at anumang kapangyarihan ng kasalanan sa buhay po namin. At salamat sa pag-asa na kung paanong si Jesus ay muli niyong binuhay, ang bawat isa rin po sa amin ay muli niyong bubuhayin. Salamat po, Panginoon, pagpalain ninyo ang lahat ng inyong mga anak na nakasama po namin ngayong umagang ito. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you, and lift up His countenance upon you and give you His peace. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po ang Diyos. Makakaupo na po kayo. Okay, maraming salamat po for joining us. Samahan niyo po kaming uli sa susunod na linggo sa ating pong pananambahan sa Diyos. God bless you.